Check. Check. Patuloy ang ating pag-aaral sa mga mahirap na mga bahagi ng banal na kasulatan. At nakita natin last time sa aklat ni Joel, the day of the Lord. Isang phrase na ginamit hindi lang kay Joel, kundi sa ilang mga bahagi ng banal na kasulatan. At nakita natin dito, it's a day of judgment. Isang araw na merong paghuhusga, pero pwede rin maging day of salvation and blessing para sa bayan ng Panginoon. At ngayon naman, tatalon tayo sa sunod na aklat, walang iba kundi yung aklat ni Amos or Amos, chapter 3 lamang ang pag-aaralan natin or isang bahagi lang ng chapter 3. At gaya ng maring alam ninyo, si Amos is a farmer, no? Isang magsasaka. Itong si Amos, pero tinawag ng Panginoon para maging propeta. Siya ay nangaral primarily sa Northern Kingdom. Nahati na yung Israel, no? Merong Israel, the Northern, merong Judah. So dun siya primarily 800 years before the Lord Jesus Christ came into this world, no? So 800 years, ang tagal doon, halos 1,000 years. At kanyang sinaway yung mga kasalanan ng mga hintil na mga na tribo o bansa na nakapalibot sa kanila. Subalit, from chapter 3, kagulat-gulat na bigla niya ngayong inadress yung kasalanan naman ng Israel. Maaaring pareho na, Israel at Huda or Judah ang kanyang sinaway. Subalit sa bandang huli, gaya din ng maraming mga propeta, ay meron pa ring salita ng pag-asa at restoration na darating. So andun pa rin yung good news. At so tingnan natin, chapter 3 lamang, dito nagsimula yung condemnation ng mga Israelita. Verses 1 and 2 lamang ang ating pag-aaralan. Verse 1 to 2 ng Amos chapter 3. Pakinggan ninyo ang salitang ito na sinabi ng Panginoon laban sa inyo, o mga anak ni Israel, laban sa buong sambahayan na aking iniahon papalabas mula sa lupain ng mga o ng Ehipto. Kayo lamang ang aking nakilala sa lahat ng angkan sa lupa. Kaya't parurusahan ko kayo sa lahat ninyong mga kasamaan. Tayo muna ay manalangin, hilingin natin ang pagliliwanag, biyaya ng ating Panginoon Diyos sa ating pag-aaral. Manalangin tayo mga kapatid. Panginoon namin Diyos, minsan pa as we study ang mga talatang ito from the minor prophets in the Old Testament, muli po ninyong ipaalala sa amin na kayo ang Diyos na umiibig sa inyong bayan. Subalit, hindi po ninyo binabaliwala even ang kanilang mga kasalanan at kayo po ang nagpaparusa at nagdidisiplina sa mga nagkasala. Ito po ang aming mga dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tough love. Narinig nyo na ba ito mga kapatid? Tough love. Di ba sa mga magkaibigan, kahit sa ginagamit yan. At lalong higit sa mga magulang. No? Ayon sa isang pag-aaral, tiningnan ng 9,000 families all over the world as far as I know, and 13% dun sa 19,000 na yon ay sinasabing nag-a-apply nitong tough love in the way they discipline their children. Ano ba itong tough love na ito? O yung parang mahigpit na pag-ibig? Ito raw yung ginagamitan ng warmth o pag-ibig, ng init ng pag-ibig at saka disiplina ang pagpapalaki sa kanilang mga anak. At ayon sa pag-aaral, yung mga bata na ito na pinalaki sa tough love, pag-ibig na mainit, kasama ang disiplina, mas well-developed daw ang kanilang mga personalities. They can empathize more easily sa kanilang mga kalaro. They can control their emotions better. They can bounce back from disappointment sooner and even concentrate more or better sa kanilang mga gawain. Kaya nga maraming naniniwala, okay to, tough love. Pero alam ba ninyo na ang ating Diyos ay ginagamitan din tayo ng tough love sa ating mga buhay?
No, mahal tayo ng Diyos. Sagana ang biyaya niya. Pero pag mga anak niya ang nagkasala, andyan din ang kaniyang disiplina. At dito nga sa ating pag-aaral sa Book of Amos, ay nagsimula from chapter 3 verse 1, chapter 4 verse 1, chapter 5 verse 1, yung tatlong sunod-sunod na mga speeches o propesiya laban sa bayan ng Israel. At lahat yan ay nagsisimula sa salitang, "Hear this word." Pakinggan ninyo ang salitang ito. No? So talaga, ibig sabihin, pay attention. No? Huwag niyong kaligtaan, mahalaga ito. Ito'y para sa inyo ang bayan ng Diyos. At dito nga sa verses 1 and 2, o dito sa mga talatang ito na sunod-sunod na chapters, palaging ang bandang huli paghuhusga or judgment. Nagkasala sila, may judgment. So ito yung paradox or parang difficulty nung passage na ito, bagamat di naman ganun kahirap, at in fact very famous itong Amos 3:2 para sa ating mga especially reformed believers. I'm sure na narinig nyo na at na-encounter ang passage na ito. Pero yung parang medyo matindi ritong pansinin natin, matinding pagmamahal, pero meron ding parusa. No? Special sila, bayan ng Panginoon, pero pinarusahan. So with great privilege, gaya ng alam na natin, comes great responsibility and even condemnation. Sa maraming mga pribilehiyo, matindi rin ang ating pribilehiyo at maaaring paghuhusga kung tayo ay sumablay o magkasala. And so ang mensahe na gusto natin tingnan dito, mga kapatid, sana makita nating lahat, God reserves greater judgment to those who experience His greater favor. God reserves greater judgment or discipline, even punishment, para dun sa mga nakatanggap ng kanyang mas malaking pabor o biyaya. Parang merong libro na sikat, Crime and Punishment. Siguro nabasa niyo yan sa college or high school. Dostoevsky, I think ang author niyan. Ito namang mensahe natin, love and punishment. Love and punishment. So una sa lahat, pansinin natin that God specially and truly loves His people. Yung pag-ibig ng Diyos, pansinin natin sa unang bahagi. Sa verse 1, pansinin natin. Hear, the word. Hear this word. So ito yung galing sa Panginoon. At one of the attributes, ang tawag ng ibang theologian, is that God is word or God communicates. In fact, yan ang John 1:1. The word was God. The word is God. So God communicates. Meron siyang salita. At ito nga ay kanyang in-address sa people of Israel. Literally, sons of Israel or children or sons of Israel. So kaya malamang ang pinatutungkulan dito ay yung pamilya na nagmula kay Israel. Kanina, pinag-aralan natin, di ba? Yung si Jacob, doon sa ating Bible class kanina, di ba? Or ating service, Genesis, nakita natin yung buhay ni Jacob. Sila ito yung mga anak. Kaya baka maaaring pinatutungkulan yung buong angkan. Maaaring kasama na nga yung northern and southern kingdom dito. Kasi lahat sila nanggaling sa, kumbaga, sa laman ni Jacob. At dito nga, merong mahalagang reason kung bakit dapat tapat sila sa tipan or sa covenant. Sinabi yan dito ni Amos, "Hear this word from that the Lord has spoken against you, O people of Israel, against the whole family." So kaya nga mukhang kasali lahat sila, the whole family that came from Israel or Jacob. At dito, pansinin nyo ano yung pinaalala sa kanila ng Panginoon through Amos. That, eto na, I brought up out of the land of Egypt. Again, kanina, Numbers, Genesis, di ba? Kaninang umaga, pinangaral niya ni Brother Marlon. So, ito yun. Ito yung, kumbaga, ito yung flashback. Ito yung paalala. Kayo yung bayan. Di ba? Kayo yung anak ni Jacob, ni Israel. Kayo'y iniligtas ng Diyos mula sa lupain ng Ehipto. So, paalala ito. Kaya kayo naging isang bansa. Kaya kayo nandito ngayon. Di ba ang Diyos ang nagligtas sa inyo mula sa Ehipto? At dapat, siyempre, parang may implication, di ba dapat kayo yung bayang mapagpasalamat, yung bayang kontento, yung bayang gustong paglingkuran, yung Diyos na nagpalaya sa inyo. Kaya, yung doon pa lang sa verse 1,
medyo nakakagulat o medyo kapansin-pansin na ito yung salita spoken against you. No? So doon pa lang meron ng parang kumbaga hint na medyo may kasunod ito na hindi magandang balita sa verse 2. Against, no, na yung preposition down na yan ay pwedeng ang simpleng kahulugan for you, to you, or even by you, concerning you. Pwedeng ganun lang, pero pwede ring negative, against you. So depende sa context, So maraming yung tinatawag na shades of meaning or ways to understand. And so dito malamang, given verse 2, ay ito nga yung salita na laban, against. Kaya yan ang translation ng ating ESV. No? So andun yung unang dahilan. Niligtas kayo ng Panginoon. Hindi lang yan, verse 2. Ano pa yung mga tinanggap nilang mga pribilehiyo bilang isang bayan? Now, ito mabigat. You only. No? Now, pwede sanang, I have known you only. Actually, mas common yun, In fact, very rare, dito, na yung you only, nauna. No? So, kabaligtaran niya, normal order. Nauna pa siya doon sa verb na I have known. Dito baliktad, you only. Kaya maganda yung ating, kahit sa English, na capture, yung prominent place nung you only. No? Kumbaga, hindi ito kung sino-sino lamang. It is you only. Kayo lamang ito. Wala nang iba pa. No? Parang you alone and no one else. No? Parang, kumbaga, mabigat yung bagsak nito. Kayo lamang. Ang kayo lamang have I known of all the families of the earth. So napaka-pregnant with meaning. Hindi lang yung you only, emphatic, even yung kasunod, known. Alam naman natin, pag known sa Bible, hindi lang yung known na, kilala ko yan. Kilala ko yung pangalan niya, na-meet ko na yan one time. Pag known sa Biblia na kilala, malalim ito. Ang ibig sabihin nito, ang salitang ito ay in fact, tinatranslate din na chosen. Kayo lamang ang aking pinili, nakilala o pinili. And it suggests a very intimate relationship between God and His people. Kayo ang aking hinirang, you're my elect. The only people I knew or I know, and have I known, sabi ng Panginoon Diyos, of all the families. Again, babalik tayo rito doon sa series ni Brad Marlon sa Genesis. No? Bakit of all the families? Ano yung dapat sana mag-ring a bell in their minds? Genesis 12 verse 3. Sabi ng mga commentators, baka ito yung pinapaghugutan nito. Kasi sabi doon, sa Genesis 12 verse 3, kung maalala nyo, I will bless, ito yung covenant with Abraham, I will bless those who bless you, and him who dishonors you, I will curse. Sabi ng Panginoon, kay Abraham. And in you, all the families of the earth shall be blessed. Ginamit yung of all the families, your family will be the means of blessing all the families of the world. Kaya nung sinabi sa Amos 3, para bang kinukonekta, remember who you are. Yung palang, not even Moses, Mount Sinai, let's go all the way to Abraham, and of all the families, you only. Dapat sa inyo lang pala, dadaloy yung pagpapala. At alam natin, yung seed ni Abraham is none other than our Lord Jesus Christ. Ganun kayo ka-espesyal. Kaya ginamit ni Amos, God speaking, Yahweh speaking through Amos, yung phrase na the families of the earth. Kumbaga parang hinuhukay, pinapaalala yung kanilang special identity. Kung sino sila. Hindi kayo kung sinong tao lamang. Kayo lang yung niligtas ko sa Egypt, papunta sa Kanaan. And going farther, the time pa ng ating patriarch, Abraham, kayo lamang, sa inyo lamang, bibiyayaan ang lahat ng mga bansa, pamilyang mga bansa sa mundong ito. Grabe yung pagka-special nila. Grabe yung kanilang identity
as the people of God. And so, tayo rin bilang mga mananampalataya ngayon, ano yung application sa atin ito? Well, tayo rin ay ang special na bayan ng Diyos bilang kaniyang iglesia. At sana mag-rejoice tayo in this particular love of God, this special love of God to His people. No, kitang-kita natin kung paano siya ang namimili, siya ang kumikilala. Tayo yung bayan na kinilala ng Diyos, minahal, pinili, hinirang, ay ngayon yun na yung iglesia. At sana makita natin ito dahil very common idea ngayon, God loves everybody. Totoo naman, no? There's a love of benevolence, a love of yung general common grace na nakakatanggap lahat kahit sinong tao, ng ulan, ng araw, ng pagkain. Pero merong special love na naka-reserve para sa kanyang bayan. No, alam na alam natin yan. Ephesians 5:25, husbands, love your wives as Christ loved the church. So, may special love, ano? Kasi, bakit ihahambing yon? Samantalang lahat ba ng mga babae ay kailangan mahalin ng isang lalaki? Hindi. Yun lang kanyang asawa. Very particular kung paano si Jesus ay minahal din niya ang iglesia at ibinigay niya ang kanyang sarili para sa kanya. Kaya nga mamaya, napakagandang alalahanin natin yung banal na hapunan upang muli nating maalala yung pag-ibig na yun ni Jesus na siyang nagpakita ng special love na yan para sa atin. So kung tayo mananampalataya, sana mag-rejoice tayo ngayon, magpasalamat tayo ngayon. Narinig natin kanina rito, nung nangunguna dito si Brother Francis, may mga pagsubok siguro tayong dinadanas, personal, maaaring career-wise, trabaho, maaaring health-wise, maaaring even relational, ano man ito, sana maalala natin. At magpasalamat tayo for that particular, specific, special, redeeming love of our God to His people through the Lord Jesus Christ. Pero baka may kinakausap ngayon tayo na wala pa itong pag-ibig na ito. Hindi pa ito nararanasan. Parang akala nyo, ay pare-pareho lang tayo sa harap ng Diyos. Sana makita natin ngayon na ang pag-ibig na ito, na kung wala tayo nito, kung hindi pa tayo lumalapit sa Panginoong Jesus, hindi pa tayo nananampalataya sa Kanya, wala pa tayo ng special love. Hindi pa natin ito nararanasan. Ang atin lamang nararanasan, yung common grace, common love ng Panginoon sa lahat ng Kanyang mga nilalang. Sana maranasan mo rin, kaibigan, mahal sa buhay, ang pag-ibig na ito. At sana ikaw manampalataya, umasa, magtiwala lamang sa Panginoong Jesus para sa iyong kaligtasan. But then, secondly, not only God loves, especially with a special love, His people, but God punishes or disciplines His people. Yan ang ka-flip side o katambal nung kanyang pag-ibig. Andun din yung kanyang pagpaparusa or disiplina. Amos 3, verse 2 na tayo. B, yung second part ng ating text, mga kapatid. Pansinin nyo, ano? Matapos ipahayag ang pag-ibig, verse 1, kayo lamang ang aking niligtas from Egypt. Verse 2, you only of all the families of the earth ang aking nakilala. Parang dapat ang kasunod. Di ba? Pwedeng praise Him, be thankful to Him. Or eto pa ang pagpapala kasi kayo special na special sa akin. Therefore, no, parang kung babasahin mo at di mo pa alam yung kasunod, doon sa therefore pa lang, dapat excited ka na, no? Ay, grabe, ako pala yung niligtas ng Panginoon. Ay, grabe, ako pala yung lang ang minahal ng Panginoon sa lahat ng mga bansa. Therefore, siguro parang sabik na sabik, parang ganun kang marinig. Pero ano yung sumunod? Therefore, I will punish you for all your iniquities. At ito yung medyo difficulty, ano? Kumbaga, sabi nga sa English, yung jarring, ano? Yung parang, oops, parang ano to shocking, ano? Parang, bakit ganon? Akala ko ba mahal na mahal kami? Pero bakit biglang kaparusahan ang kasunod? Yung salitang kaparusahan, yung punish, sa original, again, parang pwedeng ang meaning niya, yung ordinary meaning, to visit, bisitahin. No? So parang neutral, actually, ano? Yun yung parang ugat niyan visit. So pwedeng bisitahin,
Actually, pwedeng to inspect, to visit, to inspect. So, depende sa resulta ng pagbisita. Di ba, pagbisita, mayroong mga ganyan, yung mga quality control, yung QA/QC, quality assurance and quality control. Minsan may mga surprise inspection o visit, no? So, pwedeng magandang balita, nakapasa tayo, pero pwedeng masamang balita. Bagsak tayo sa quality assurance and control. Parang ganun ang paggamit ng salita. Iyan. Kaya, translate ng ESV, kasi nga, iniquities o sin yung kasunod, yung visit na yon ay mas mainam na i-translate, punish. Punish. Parusahan. Kasi merong iniquities. Literally, ito yung crooked, no, baliko, or wrong kind of thing. Merong baliko na nangyari. Yun nga, mga iniquities, yan ang isang pangalan ng kasalanan. Iniquities. Mga kasalanan, mga failure, mga failings, mga liko-liko, mga balikoko ng mga daan. Kaya kailangan parusahan. And so mga kapatid, again, bilang application, kanina, let's rejoice, be thankful of that special love. But now, let's also realize that God's love does not mean He will ignore our sins. Hindi ko mo mahal tayo ng Panginoon, may special pass tayo na sige, kahit magkasala ka, sige, kahit gawin mo itong mga kasamaan na ito. Yes, the Lord Jesus Christ, let's be clear, the Lord Jesus Christ paid for all our sins. Kung tayo mananampalataya, past, present, future, ay binayaran na sa krus ng Kalbaryo. Wala tayong duda dyan. Pero yung ating pang-araw-araw na kaugnayan sa Panginoon, ay pwede pa rin tayong paluin o disiplinahin. Tough love ay pwede nating maranasan. Yan ang naranasan ng mga saints of the past. Kahit sa Biblia, alam na alam natin ang nangyari kay David. No, bagamat siya ang mahal, he's really considered a man after God's own heart. Ganun kalapit yun. No? The very, kumbaga, model, paragon, the very epitome of king, of being a king, na ginamit na pinaka-type of the Lord Jesus Christ, pero nung nahulog sa kasalanan, ano nangyari? Grabe yung natanggap niya. Napalo mula sa Panginoon. Namatay yung anak niya kay Bathsheba. Yung kanyang pamilya, tuloy-tuloy na kung ano-anong mga squabbles and quarrels, rebellion and violence ang sumalanta sa kanyang pamilya. Kahit na siya ay inibig ng Diyos. Yan ang nangyari kay Pedro. Nung siya ay malayo, nung siya ay maduwag at itanggin niya ang ating Panginoon. Grabe yung pag-iyak ni Pedro nung siya ay katagpuin ng tingin ng ating Panginoong Jesus. At hindi ito katakataka, alam na alam nating lahat, paalala lang ito, Hebrews 12 verse 6, For the Lord disciplines. For the Lord disciplines the one He loves. Napakaganda ng koleksyon, ano? Loves, disciplines. Disciplines, loves. So magkaano yan? Hindi yan kakontra. Hindi yan magkakontra. And chastises every son or child whom He receives. Pag tinanggap daw tayo ng Ama, kakabit na niyan, chastisement or discipline. Kumbaga, package deal yan. Hindi ka pwedeng maging anak ng Diyos, pero ayaw mong madisiplina. No? Hindi ka pwedeng maging anak ng Diyos, pero pera disiplina. Pwede ba yun? Lalapit ako sa iyo, Panginoon, pero kahit anong gawin ko, huwag niyong pansinin, ha? Di ba? Pwede ba yun? No! God holds His people accountable. At napakabigat if we hear the against word from the Lord. Ito narinig nila. No, sa verse 1, di ba, kanina binasa natin, sabi niya, spoken against you. The Lord has spoken against you. At paano natin maririnig yung word against us? Well, in sermons like this, in Bible studies, in the reading of the Word, you may hear a word against you. At sana huwag nating marinig ang mga salitang ito nang hindi tayo nagsisisi. Kasi ito na yung parang sentensya ng Panginoon laban sa atin mga kasalanan. And so,
Kung meron dito sa ating kalagitnaan, maaaring ikaw ay anak ng Diyos, maaaring even member of the Trinity Bible Church, siyasatin natin ang ating mga sarili. Kung meron tayong nilalakaran na hindi tama, kung meron tayong nahuhulog tayo sa anumang mga tukso, addiction, or kasobrahan, yung mga excesses, whatever it may be, even at times so innocent, pero pag nasobrahan, they can become the idols of our hearts. Ay sana ngayon, magising tayo. Huwag na nating intayin na dumating yung against word of the Lord, na bigla tayong makarinig na kahit mahal niya tayo, ito na yung palo o parusa para sa ating mga kasalanan. And again, sa ating mga kaibigan, maaaring ngayon lang narinig ang mga bagay na ito, wala pa sa Panginoon, di pa tiyak, sana ma-realize nyo that punishment is coming. The only options are either ang Panginoong Hesus ang nagbata noong mga kasalanang iyon para sa iyo, or ikaw mismo ang magbabata ng kaparusahan na ito. So darating ito. Ang tanong lang, sino ang magbabata, magdadala at marakakaranas ng kaparusahan sa kasalanan? Is it you yourself, or will someone bear it for you? None other than the Lord Jesus Christ. So in summary, nakita natin, yes, God loves His people. Walang kaduda-duda. We, of all the people, mga nakilala ng Diyos. Subalit, tayo rin ay Kanyang didisiplinahin kung tayo ay mahuhulog sa pagsalangsang. Alam niyo, one of the most respected pastors of just the recent past is a pastor of the Presbyterian Church in the US. Kamamatay lang niya recently. At ang kanyang pangalan ay si Ray Ortlund Sr. Siya yung father ni Gavin Ortlund, for example, if you've read some of his books. At isang banal ito na mananampalataya, pastor, at talagang ginamit ng Panginoon sa isang napakalaking gawain. Lumaki na lumaki yung church sa kanyang pinastoran. At isa sa mga sinabi niya ay napakagandang ating ding marinig. Ang sabi niya sa kanyang isa sa mga sinulat, only men or women with scars. Yun lamang daw merong scars, yung pilat. Only those with scars can preach a Savior with scars to sinners. With scars. No, yun lang daw may peklat ang pwede makapangaral sa mga makasalanang may peklat din. So, in addition to the many insights and skills God will impart to you, spoken to pastors mainly, pero para sa atin din lahat, among the many insights and skills daw na ibibigay ng Diyos sa isang mananampalataya, He also will wound you. Ang Panginoon Diyos din ang magpapadala ng sugat sa atin para magkapeklat din tayo. At kinote niya si A.W. Tozer, who said, it is doubtful whether God can bless a man or woman greatly until he has hurt him deeply. Hurt him deeply. Hindi tayo makakatanggap ng ganong kalaking pagpapala kung hindi natin nararamdaman yung sakit na maaaring dumating sa ating buhay. And so, mahal na kapatid sa pananampalataya, sana kung ano man ang pinagdadaanan natin, ano man ang maaaring pagsubok, ano maaaring mga pain sa ating mga buhay, nawa ma-realize natin, pinapadala lang ng Panginoon sa atin yan. Hindi para sirain o wasakin tayo, kundi lalo tayong palakasin na ang mga peklat na ito sa ating buhay ay maging daan upang matulungan natin ang ating kapwa, mga makasalanan na mga kapatid natin sa pananampalataya na magpatuloy na lumakad sa kanilang buhay pananampalataya, serving the Lord, being committed to the Lord despite the many trials, pains, aches na ating nararanasan. And as we head to the Lord's Supper, sana maalala natin, bakit ito nangyari sa atin? Bakit tayo merong ganitong assurance na mahal tayo ng Diyos despite pag minsan disiplina niya tayo? It is only because of what is in front of us, a reminder of the work, person and work of the Lord Jesus Christ. Siya nagbigay ng kanyang buhay, namatay sa krus ng Kalbaryo upang ang mga kagaya nating makasalanan, people who are broken, wounded,
pained, merong mga trials at mga pagsubok, ay pwedeng manampalataya, kumapit sa Panginoong Hesus lamang at umasa, He will never leave us nor forsake us. Manalangin tayo mga kapatid. Panginoon namin Diyos, tunay nga, ramdam namin ang aming kahinaan in so many areas of our lives. At sa gitna ng mga ito, what an assurance na meron kayong special na pag-ibig para sa inyong mga anak. And even as you discipline us, ay ito po inyong ginagawa dahil sa pag-ibig nyo sa amin. And everyone you receive, you chastise. At nawa, Panginoon, ang mga katotohanan ito ay amin pong higit na maunawaan as we reflect on the Lord Jesus Christ, looking to Him, the author, the perfecter of our faith, na siya, for the joy before Him, endured the cross, scorning its shame, and now is seated at your very right hand. At sa kanyang matamis na pangalan, ito po ang aming mga samo at dalangin. Amen. Ngayon mga